Ka-Express, may isang kombinasyon na matagal nang hinihintay ng maraming Gilas fans, ang muling pagsasama ni Kai Sotto at AJ Edu sa ating national team. At ngayong papalapit ang napakahalagang fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, posible nating makita muli ang dalawang dating haligi ng Gilas Youth na sabay na magbabantay sa ilalim. Confirmed nang bumalik si Kai sa Gilas training at itong August 17, sumipot ang 7-3 center sa unang ensayo ng national team at mismo si Coach Tim Cone ang nagsabing game changer ang kanyang pagbabalik. Nag-post din si Kai sa social media na mensaheng, "You know what time it is." Kasabay ng larawan niyang suot muli ang Gilas jersey. Kasama naman si AJ Edu sa official 20-man pool para sa Window 4. Ang 6'10" big man ay isa sa pinakamahalagang defensive pieces ng Gilas at ayon sa FIBA statistics, mayroon siyang 5.7 points at 7 rebounds per game sa kasalukuyang World Cup qualifying campaign. Pero tandaan, wala pang official na final 12, kaya hindi natin sasabihin guaranteed ang sabay nilang paggamit sa bawat laro. At ang exciting dito, matagal nang magkakilala ang dalawa. Magkasama silang nagdala ng Philippine Youth Team sa semifinals ng 2018 FIBA Under-18 Asian Championship, isang resulta na nagbigay sa Pilipinas ng ticket sa 2019 Under-19 World Cup. At ngayon, senior level na, mas malaki, mas experience, at mas battle-tested. Jordan sa August 28, Iran sa August 30, parehong sa MOA Arena gaganapin. Kung mailalabas ni Coach Tim ang tamang kombinasyon ni Kai at AJ, maling dito natin makita ang upgraded version ng partnership na ilang taon nang hinihintay ng Philippine basketball. Kung babalikan natin ang history ni Kai at AJ, hindi ito simpleng dalawang matatangkad na players na ngayon lang pinagsama. Bago pa sila naging professional players, bago pa ang Japan B-League, bago pa ang Senior Gilas, at bago pa naging household name si Kai, bahagi na silang dalawa sa isang generation na inaasahang magiging future ng Philippine basketball. Noong 2018 FIBA Under-18 Asian Championship sa Thailand, nagkasama silang naging pangunahing sandatan ng Batang Gilas. Sa AJ, ayon mismo sa official FIBA record, nag-average ng 14.2 points at 11.5 rebounds sa 6 na laro ng tournament. Umabot ang Pilipinas sa semifinals at nakakuha ng qualification para sa 2019 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Yon ang isa sa mga panahon na nagsimulang maging seryoso ang usapan tungkol sa future frontline ng Pilipinas. Ngayon, fast forward tayo sa 2026, hindi na youth prospects sina Kai at AJ. Professionals na sila, nakaharap na nila ang world-class competition, pareho na silang dumaan sa injuries at difficult periods ng kanilang career. At higit sa lahat, pareho na silang nakalaro sa Senior FIBA World Cup. Sa 2023 FIBA World Cup, kasama silang dalawa sa Philippine roster. Sa AJ Edu ang isa sa naging revelation ng Gilas sa tournament. Nag-average ng 8.2 points, 8.6 rebounds, 1.4 assists sa 5 laro ayon sa FIBA records. 3 years later, mas malaking responsibility na ngayon ang maaring ibigay sa kanila. Sa AJ ay 6'10" at kilala sa mobility, rebounding, at ability niyang mag-defense sa space. Hindi siya yung traditional big man na kailangang laging nakaposte. Kaya niyang lumabas, mag-switch, mag-contest at bumalik sa ilalim. Si Kai naman ay 7'3", nagbibigay ng bagay na mahirap palitan, elite size around the rim. Kapag nasa tamang condition at rhythm, pwede siyang maging lob threat, rim protector, rebounder at interior scoring option. Kaya interesting ang possibility ng tandem. Hindi kailangan pareho silang nakaposte. Pwedeng gamitin si Kai bilang primary center, habang si AJ ang more mobile defender sa power forward spot. Sa depensa, si AJ ang pwedeng humarap sa mas mabilis na big man, habang si Kai ang nanatiling last line of defense sa ilalim. At dito natin masasabi na theoretically, mas balance ang kanilang skill sets ngayon kaysa nung bata pa sila. Mahalaga yun dahil ang Gilas ay nasa napakadelikadong sitwasyon ng qualifiers. Pagpasok sa second round, nasa Group E ang Pilipinas kasama ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand at Syria. Ang Gilas ay may 2-4 record, habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan bago ang fourth window. Ibig sabihin, hindi ito tune-up environment, must-win territory na ito. Sinabi mismo ni Coach Tim Cone na halos naubos na ang margin for error ng Pilipinas at all hands on deck na ang mentality ng team. At may problema pa sa frontline availability. Hindi available si Quentin Malura Brown at Mike Phillips
para sa August 28 at 30 games. Ayon sa recent reports, hindi rin inaasang available sina Ange Kwame at Calvin Aftana, kaya lalong mahalaga ang pagbabalik ni Kai at ang presence ni AJ sa pool. Nung wala si Kai, napilitan ang Gilas na humanap ng ibang paraan para punan ang size sa gitna. At ngayon, bumalik ang pinakamataas nilang player at kung maisama si AJ sa final 12 at gamitin sila ng sabay, suddenly may dalawang legitimate international size big men ang Pilipinas na may completely different defensive characteristics. Yan ang dahilan kung bakit mas interesting ang Gilas ngayon, hindi dahil automatic ng mananalo, hindi dahil unbeatable na, kundi dahil mas marami ng tactical options si Coach Team. At sa international basketball, malaking bagay yon. Pero dito rin kailangan maging realistic. Ang pagbabalik ni Kai Sotto at AJ Edu bilang potential tandem ay hindi nangangahulugan. Dapat silang pagsabayin buong laro. Depende ito sa matchup, spacing, at kung sino ang kasama nilang tatlong players sa perimeter. Kapag Jordan ang kalaban sa August 28, physical basketball ang asahan. Ang Jordan ay papasok sa second round bilang isa sa strongest teams ng grupo matapos ang 5-1 first round record. Pagkatapos nun, ilan naman sa August 30, isa pang team na may 5-1 record. Parehong laro ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. Kaya ang malaking tanong, paano gagamitin ni Coach Team ang size? Imagine a defensive sequence. Sa AJ, ang lumabas sa screen, kaya niyang habulin ang ball handler o bumalik sa rolling big man. Kapag nakalusot ang kalaban, may 7-3 Kai pa sa ilalim. Sa kabilang side, kapag umatake ang Gilas, hindi kailangang puro post-up. Pwede magkaroon ng high-low action. Pwede gamitin si Kai sa pick and roll. Pwede si AJ ang screener na mabilis mag-roll at mag-cut mula weak side. Pero kailangan pa rin ng spacing. Yan papasok ang importance nina Dwight Ramos, Kevin Kimball, Carl Tamayo, Sergio Perez, Chris Newsome at iba pang perimeter options na kasama sa 20-man pool. Kasama rin sa pool sina Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarrientos at iba pang established Gilas pieces. At may magandang psychological side din ang reunion ni Kai at AJ. Magkaibigan sila at matagal nang magkakilala. Nung recovering si Kai mula sa ACL injury, naging isa si AJ sa mga taong nakakausap niya dahil si AJ mismo ay dumaan din sa serious knee injury sa kanyang career. Kaya hindi lang basketball familiarity ang meron ang dalawa, may shared experience, youth team, injuries, international basketball, professional careers, senior Gilas. Parang nagsara ang isang malaking circle. Nung teenager sila ang tinatawag na future. Ngayon, kailangan na silang maging bahagi ng present at napakaganda ng timing dahil kailangan talaga sila ng Gilas.